Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-usapan natin ngayon. Sino kaya ang susungkit ng corona dito sa Miss Universe Philippines? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited dahil patindi ng patindi ang labanan dito sa Miss Universe Philippines, di ba? At wala tayong kasiguraduhan kung sino nga ba ang mananalo. Ayan nga, may nagtatanong nga sa akin, ano daw ba ang pag-asa ni Nicole Borromeo na manalo dito sa Miss Universe Philippines? Malaki nga ba ang pag-asa ni Nicole Borromeo manalo? And then of course, si Taguig, siya kaya ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines? Or mapupunta kaya to kay April Smith at kay Bea Milan Windorski or sa mga baguhan? Ayan, so alam nyo, sa totoo lang guys, hanggang ngayon, nasa front runner pa rin ang tsansa ng makakuha ng Miss Universe Philippines, to be honest. Una, dito kay Nicole Borromeo, medyo nag-aalinlangan na ako sa kanya ngayon dahil hindi ko alam kung yung ipinakita niya sa closed door interview ay na-impress ba ang hurado or syempre yung organization sa kanya. Pero kasi yung galawan niya sa evening gown, talagang masasabi ko solid, maganda, panalo at maganda yung execute niya doon. Pero ilang puntos nga ba ang Q&A dito sa Miss Universe Philippines at kung makaka-apekto to sa performance ni Nicole Borromeo? To be honest, nakapag-deliver naman si Nicole during that the closed door interview. Kaya lang, syempre, yung kumpiyansa kasi, di ba? Ayun kasi yung titignan doon kung gaano ka ba kakumpiyansa, hindi yung nasasagot mo lang. At aminin din natin na medyo gewang-gewang talaga yung sagutan niya doon na hindi ko akalain na mangyayari yun sa kanya kasi ang taas ng expectation ko talaga kay Nicole Borromeo. Ang iniisip ko nga, si Nicole ang possible talaga makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Pero ewan ko sa ngayon. Porsyento, may porsyento naman. Siguro nasa 70% yung percentage ni Nicole na makuha niya yung corona. And malalaman natin yan, di ba? So, I'm so excited for her kasi syempre, in fairness naman kay Nicole, talagang palaban din kasi. At tignan natin sa magiging performance kasi ito naman kasing prelim, sa totoo lang, kung halimbawa biglang magulat tayo nanalo si Nicole Borromeo, ito kasing prelims ay ano to tawag dito para makapasok sa semifinals yung candidates. And for sure naman, makakapasok naman sa semifinals si Nicole Borromeo. Kaya pwede pa rin magbago ang ihip ng hangin pagdating sa coronation night. At alam mo yon, yung chance ni Nicole na makuha niya yung corona ay pwede pa din mangyari yon. So, mag-perform lang siya talaga ng maayos sa coronation night. Kasi talagang lulusot at lulusot si Nicole. Pwede bang ma-El Tocuyo si Nicole? Hindi ma-El Tocuyo si Nicole. Top 30 ang kukunin. Oo, kaya hindi ma-El Tocuyo si Nicole. Kumbaga parang kailangan lang niyang bumawi talaga sa darating na finals. So yan. So kailangan nasa wisto na siya. And then pagdating naman kay Pampanga. Si Pampanga, to be honest, ito yung promising Yung tipong ang laro niya ay nagsimula sa mababa pataas. Pero pagdating sa finals, kung magpa-perform siya, pwede niya makabog lahat. Kasi dito sa closed door interview, in fairness naman sa kanya, pinatunayan niya talaga na kaya niya makipagsabayan. Kung kumpiyansa ang pag-uusapan sa closed door interview, talagang buo yung kumpiyansa niya. At wala akong nakitang kaba sa kanya, kundi sinagot niya lang yung question. Sabi nung iba, nako, sinaulo lang naman. Pero ako para sa akin kahit pa sabihin mong
sinaulo niya yon sa training niya pero in fairness naman nag-perform pa rin talaga siya sa closed door interview at hindi mo mahalata na sinaulo niya kung ano man yung sasabihin niya dyan. Kaya doon sa mga nagsasabing sinaulo niya yung mga sasabihin niya, I think mali kayo. So ako, para sa akin, yung mga sinabi niya, ayun yung nabuo sa isip niya kung paano niya i-deliver yung mga sasabihin niya. At in fairness naman, mas buo yung kumpiyansa. Hindi ganun kapatok yung mga bitawan niyang salita, pero at the end of the story, nakasagot pa rin naman siya. So, malaki din yung chance niya na pwede din makuha ang corona ng Miss Universe Philippines, lalo na may ganda talaga si Pampanga at yung ganda niya, yun talaga yung laban niya dito. Bukod doon sa ganda niya, matangkad pa at magaling din yung mga styling niya. Hindi nga lang siguro pasok sa panlasa ng iba, pero panalo pa din, di ba? So, hindi rin imposible na makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines. At kung magpa-perform siya sa finals, hindi imposible talaga na masungkit niya yan, di ba? So, ayun yung sinasabi ko eh. Kapag nakakuha to ng magandang question, tapos kaya niyang sagutin, ayun. So, kaya kailangan talaga may swerte din yung kandidata kasi palagay natin mahirap yung mapatapat sa kanyang tanong at hindi niya masagot yon. So mawawala siya sa eksena, pero kung makakakuha siya ng tanong na talagang kaya niyang i-deliver, panalo. So yon. And then pagdating naman kay April Smith, si April Smith, to be honest, isa siya sa mga masasabi kong magaling mag-perform. In fairness naman sa kanya, performance level talagang ginawa niya talaga yung best niya. Panalo talaga ang performance level ng April Smith. At natutuwa ako dahil nakita naman natin kung paano mag-deliver din siya sa kanyang Q&A. Maaaring hindi ganong kabongga katulad ng kay Taguig, pero nandoon na inilalaban niya eh. So pinrove niya sa atin na sorry ha, pero mali kayo, kaya ko to. So yon. So doon ako natuwa kay April. And then looking forward ako kay April kung ano nga ba yung susunod sa kanya. Na eksena niya. So yon. For now, ang masasabi ko, performance, talagang nag-perform talaga sa April from evening gown to closed door interview. And sure na sure ako, pasok talaga to sa banga. Kaya ni April tumungtong ng top 5 sa competition, pero depende na lang talaga sa organization eh. So ang laro kasi dito ni April, kung ang organization ay willing magpadala uli ng another Black Beauty sa Miss Universe, I think it's April Smith ang mananalo. Pero yung chance nandoon talaga. Ang tanong na lang dyan, yung organization talaga, kung looking forward sila. Walang mali sa ipinakita ni April Smith sa pageant na to. Mas humanga nga ako kasi sa kanyang pagbabalik talagang ando doon, buo yung sincerity niya at inilalaban niya ng bonggang-bongga. Pero sana, kung hindi man niya makuha ang corona ng Miss Universe Philippines, ay bigyan siya ng chance na makapag-compete sa international stage. At ayun nga yung sinasabi ko, sana mabigay sa kanya ang supranational para winner, di ba? So, ngayon pa lang, looking forward ako for April Smith. And then, pagdating naman dito kay Taguig, to be honest, si Taguig, ito yung isa sa mga kandidata na sasabihin mo, actually, pwede talaga siyang manalo ng Miss Universe Philippines, to be honest. Kung titignan mo kasi yung performance ni Taguig, ni Bella Ismael, magaling pagdating sa com skills, magaling pagdating sa performance, malinis ang lahat ng trabaho niya. Sa madaling salita, ang talino. Ang talino ng ipinakita niyang eksena dito. Sobrang wala akong masabi. Ang performance niya ang nagsasabi talaga sa atin lahat na siya yung susunod na Miss Universe Philippines. At yung porsyento na pwede niyang makuha ang Miss Universe Philippines, sobrang laki. Sobrang laki sa lahat ng kandidata na nagko-compete dito maliban kay Bea Milan, di ba? So yon. So talagang isa siya sa mga masasabi kong pwede mong tignan na maging Miss Universe Philippines. At grabe, sobrang panalo. So, nasa organization na lang yon kung si Bella ba talaga ang hinahanap nila. Pero kung tatanungin mo ako,
ang performance ba ni Bella ay talagang pang Miss Universe Philippines? Ang sagot ko, yes. Sobrang yes na yes. Sobrang parang wala ka namang ibang sasabihin kundi talagang, oy, winner tong babaeng to. Sa ipinakitang performance, sa ipinakita ni Bella Ismael, lahat-lahat sa competition na to, and nakaka-proud kasi 'di ba yung kanyang pagbabalik talagang mas hinigian niya. Kaya lang kay Bella kasi ang mga nararamdaman ko lang din minsan parang ang taas ni Bella, parang hindi makarelate yung masa sa kanya. And then ayun, so kung boss sa kumpanya ang ina-applyan niya, for sure. Siya na yung may-ari. Ganon. Pero beauty contest kasi to. So hindi ko alam kung ang organization ba, ito ba yung tipo ni Bella talaga yung hinahanap. Pero kung kumpiyansa ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Beauty, very Filipino beauty. Performance, nagpa-perform. Talagang total package talaga si Bella. And ayun lang, ang iniisip ko lang kay Bella, organization. Kung ang organization ay type siyang manalo, mananalo siya ditong Miss Universe Philippines. So ayun yung aabangan natin. Kung si Bella nga ba yung hinahanap nila at this moment, di ba? So yan, so good luck kay Bella. And then bukod kay Bella, ito ngang si Bea Milan Windorski, ang isa sa mga nakikita natin na talagang sobrang galing din, na parang oh my gosh, siya yung nakikita ko na pwede talagang maging Miss Universe Philippines natin. Bukod doon sa mga napaka-humble, from the beginning until now, talaga very consistent siya. Simple lang yung ipinapakita niya sa laban na to at matutuwa ka kasi talagang ibinibigay niya yung lahat. At in fairness naman sa kanya, talaga si job well done, no? Sa lahat ng eksena, sa lahat ng execution at panalo. So, ako para sa akin, dapat manalo ng Miss Universe Philippines. Hindi naman sa, ano ba yan si Mama Sam, sobrang gusto. Hindi dahil sa nakikita ko yung quality. Kasi yung quality niya, hindi lang pang Miss Universe Philippines. Ang quality ni Bea is pang Miss Universe. At kung sakali man ilaban mo to sa Miss Universe, pwede siyang magustuhan ng may-ari. Pwede siyang piliin maging Miss Universe. At higit sa lahat, yung mga makakalaban natin na country, I think matatakot sa kanya dahil alam nila yung quality na meron. Eh ngayon pa nga lang pinag-uusapan na yan dito. What if pa kaya pag naging Miss Universe Philippines siya, di ba? So yun, so ayun yung nakikita ko na siya ang dapat dahil siya ang nakikita mong potential, siya yung nakikita mo ng may galing at siya yung nakikita mo na kaya talagang manalo. So yon. So I hope na sana makuha niya to. At let's see in the future kung ano ang ipapakita niya sa competition ng Miss Universe Philippines. So, evening gown, okay na okay. Tamang timpla, tamang galawan. Napaka-class ng beauty. Actually, nakikita ko nga sa kanya yung nakita ko si Oppo Sushata dito nung Songkran. Sabi ko, parang si Bea Milan. So, parang ganon. Yung alam mo yung humble, tapos pero alam mo na may ibinubuga talaga kapag kailangan, di ba? So yon. So hindi kasing galing ng mga ibang kandidata kung paano siya magsalita, pero ang masasabi ko may puso May puso si Bea. May puso. Siya yung confidently beautiful with the heart para sa akin sa mga candidates na to. At iba yung ipinakita niyang galing. Kaya from the start pa lang talagang, alam mo yon, yung parang nakitaan mo na kagad siya ng potential. Hindi ko naman siya yung sasabihin mo, pan na pan niya ako. Hindi But I believe her. So nandoon ako na naniniwala ako sa ipinapakita niyang galaw. At nakukonvince ako na kaya niyang makuha ang Miss Universe. Ganon. So, yon. So, kaya siya yung nakikita ko. Ang ikatatalo na lang dito ni Bea kung mapupolitika ang laban. At saka, alam mo yon, ayun lang, kung mapupolitika yung laban. Kasi, ang tanga na lang ng organization natin kapag pinakawalan pa nila to. Di ba? So, yon. So, I think hindi naman ganun kaano yung organization natin para pakawalan nila si
Si Bea? Kasi naniniwala ako si Mama J, alam niya kung paano at sino ang dapat ipadala sa Miss Universe Philippines. And I trust the organization. Pero kasi siyempre kung nakikitaan natin si Bea ng potential, for sure, ganun din sa organization. Yung iba sinasabi, kulang pa kasi. Sa totoo lang, hindi ko makita yung sinasabi nilang kulang. Ang nakikita ko kasi, parang she's very complete package. At kung meron ka mang babaguhin sa kanya, actually wala eh. I-improve mo na lang yung ipinapakita niya sa competition. And ayun, naniniwala ako na siya ang dapat maging Miss Universe Philippines ng ating bansa. So, yon. So, sila yung mga kandidata na talagang grabe na pinaniniwalaan ko na pwede talagang makarating sa dulo ng competition. Isama na natin syempre si Baguio. Nako, si Baguio, iba din yan kung umatake at alam din naman natin na magaling din talaga si Baguio. Possible din talaga siya makakuha ng corona. Pero kasi si Baguio, parang alam mo yon, secure siya sa competition na to So pwede siyang maging Miss Eco, pwede siyang maging Miss Cosmo, pwede din siyang maging Miss Charm. Secure yung laban niya. But, syempre may mga baguhan din. So, parang feeling ko yung mga baguhan, bibigyan din talaga nila ng chance. At may mga nakikita tayong baguhan na malakas at pwede makarating sa dulo ng kompetisyon. Katulad na lang ni Tacloban. Kasi kung titignan mo yung pananalita ni Tacloban, ay nako, amazing. Pwedeng maging Miss Universe Philippines, to be honest. Kaya yung dikdikan dito ay malala. So, andiyan din sila Iligan, Camiguin, di ba? So, nakikitaan din sila ng potential na talagang masasabi mong malakas din sa laban ng Miss Universe Philippines. Pero, kayo ang tatanungin ko. So, sa mga pinag-uusapan natin ngayon, so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.